umarangkada na ang pag-file ng Certificate of Candidacy. Naku mga kaupak, talaga pagkatapos mag-file ng COC, ang isang kandidato haharap sa press o sa media at magsasalita ng kaunting mga tanong at interview. Pero mga kaupak, lahat sila puro magaganda ang sinasabi at wala silang karapatan mag-init ang ulo. At lahat ng sasabihin nila, lagi niyong tatandaan, kapag mag-i-eleksyon, lalo na ito ay umpisa na para sa 2025 midterm election. Nako, lahat na sinasabi ng mga yan, puro pabor sa tao. At puro sila makabayan, magagandang salita dahil sila ay nanunuyo ng butat. Tama mga kaupak, lahat na sinasabi ng mga kandidato ay puro pabor o magandang namumutahi sa kanilang mga bibig dahil ito yung time para suyuin ang taong bayan dahil humihingi sila ng boto or ikapapanalo nila. So ngayon mga kaupak, umarangkada na nga, pero alam mo, nag-umpisa ito nung kailan ba ito nag-umpisa? Basta, nung October 1, no? Noong October 1, habang ginagawa ko ang vlog na ito, ay kasalukuyan, bukas, Martes, ito ay matatapos na. Maliban na lang kung ito ay bibigyan ng extension. Pero alam ko mga kaupak, malabo yan, no? Kasi from October 1 to October 8. So ngayon mga kaupak, naku, naglabasan na naman ang mga political dynasty o magkakamag-anak sa iba't ibang panig ng ating bansa, no? Naku mga kaupak, alam nyo ba? Karamihan, puro recycle or kaya family business. Ginawa na nilang negosyo ang paglilingkod sa bayan. Pero alam nyo mga kaupak, hindi dapat gano'n, no? Dapat, kaya walang alam mo, ganito yan, no? Yung bill na anti-dynasty bill na kung saan nililimitahan lang ang magkakamag-anak na tumatakbo sa napakaraming posisyon or sunod-sunod, katulad lang dyan sa Las Piñas at sa ibang lugar pa, no? Sa Makati, sa Taguig, ay sila ay yung kapatid na kaupo congressman, yung asawa mayor, sa kabilang distrito yung isang kapatid o kaya yung bayaw. Yun yung batas para sa anti-dynasty. Pero ito mga kaupak, ito ay suntok sa buwan sapagkat hindi ito papasa sa Kongreso. Kasi paano mo ipapasa ang isang batas na ikaw mismo ay tatamaan? Kasi marami tayong mga magabatas, marami tayong mga senador, congressman, or local executive na ang mga kamag-anak nila, ang mga kapatid nila, ang mga anak nila ay sumusunod sa yapak. Siyempre, kapag ikaw nga naman ay nasa kapangyarihan, bukod sa may hawak ka ng budget at saka kapangyarihan, naku mga kaupak, may sweldo ka pa. Saan ka pa? So, yung anak mo, siyempre, hindi mo ipapasa kung ikaw ay congressman, kung ikaw ay senador or governor, malamang hindi ka papayag. Sapagkat kung ikaw ay gobernador, tapos yung future vice gobernador o future gobernador ay anak mo, tapos sa batas pala, sa anti-dynasty bill, ay hindi pwede tumakbo ang anak kung ang outgoing governor or congressman ay tatay mo. Parang ganun yung nililimitahan ng batas, o kaya ang isang pamilya bubuto lang sa isang bayan ng dadalawa or tatlo. Actually, dapat dalawa lang at hindi sila magkasunod ng posisyon. Katulad ng mayor, tapos vice mayor, asawa mo. Kaya naman, mayor ka, tapos yung kapatid mo, vice mayor. Parang yung batas na pinapasa na yan, hindi ganyan. Parang ganyan. Hindi ganyan, pero hindi ganyan. Ibig sabihin mga kaupak,
pinagbabawalan na magkasunod-sunod pumasok sa politika ang magkakamag-anak at halimbawa mag-ina, magnanay, magkapatid. Pero mga kaupak, yung bill na yan, hanggang salita lang yan. Sapagkat katulad ng sinabi ko, hindi yan papasa sa Kongreso. Kasi paano ka magpapasa ng isang batas na ikaw mismo ay tatamaan? Dahil ang karamihan sa mga ating mga mambabatas, karamihan dyan mga kaupak, ang mga anak nila, tinitrain na nila. Kung paano. Ano yun, mangurakot? Hindi, hindi, joke lang. Kung paano maglingkod sa bayan. At saka alam mo mga kaupak, kamag-anak kasi, ako hindi ko naman sinasabi na huwag iboto yung magkakamag-anak, katulad ng sa Makati, di ba? Makita mo yung Makati, lagi na lang nakaupo dyan, Binay. Nakita mo yung Pasig, Eusebio. Pero, thanks na lang dahil biglang pumasok ang anak ni Vic Soto na si Vico Soto, kaya yung dynasty ng family dyan sa Pasig na putol. Dapat ganyan. Kasi alam niyo mga kaupak, ang dynasty kasi, magkakamag-anak sila. Katulad sa Las Piñas. Sa Las Piñas, ang mayor dyan, baka hindi nyo magustuhan ang sasabihin ko. Yung mayor dyan, asawa niya. Yung vice mayor, mag-asawa. Diba? Silang dalawa. Tapos yung congressman, anak niya. Or pamangkin niya. Anak ni Villar. Pinangalanan ko na talaga. Tapos yung konsihal, panganay nila. Sila. So, sa haba ng panahon na tinakbo, although sa batas, pinapayagan lang yung 3 hanggang 3 pagtakbo o ano tawag nila yan, hanggang 3 term. Or katumbas siya ng 9 years. Pero mga kaupak, hindi yan nasusunod. Kasi pag halimbawa, matapos na yung termino ng kanyang ina, ng kanyang nanay, ng kanyang anak, magpapalitan lang sila. Katulad dyan sa Cavite, sa Bacoor, na kung saan sila ni Mercado ay tapos na ang termino bilang isang mayor, ang papalit ang bayaw. O, diba? Tapos yung congressman sa 1st district, sila ni Mercado. Halimbawa lang gano'n. Sila ni Mercado yung 2nd district, yung panganay niyang anak sa 1st district, di ba? Sila. Buti lang kayo mga kaupak. Dati kasi ang vice gobernador dyan sa Cavite, anak din niya. Anak din ni ano. Kaya hindi dapat ganyan. Okay lang na bumoto at least 2. Kung ako nga masusunod, kung matutuloy yung batas na anti-dynasty bill, pero katulad na sinasabi ko mga kapak, suntok yun sa buwan. Kaya, hindi mangyayari yun na maipasa yun sapagkat ang anti-dynasty bill ay sila mismo na magpapasa ang tatamaan. O ikaw, papayag kang ganon. Yung mga future anak mo na maglilingkod kuno sa bayan, pero hindi naman talaga naglingkod sa bayan, naglingkod o tumakbo para lang sa pansariling interes o kaya para sa negosyo nila. May ganyan, no? Ang mga bilyar, mga kaupak, ang mga bilyar ganyan din. Ang yaman nila. Pero bakit gusto pa nila pumasok sa politika? Para proteksyonan ang kanilang pansariling interes. Alam niyo mga kaupak, akalain mo yung nanay, senador. Yung anak na lalaki, senador. Tapos ngayon, yung nanay matatapos yung term, papalitan ng anak, si Camille. Diba? Sila. Magpapalitan. Minsan nga dyan, mga kaupak sa Senado, mag-ama, magkapatid, mag-ina. Diba? Sila. Dapat, mga kaupak, sa ganyan, dapat isa lang ang pinapayagan. Halimbawa, bawal ang magkapatid, bawal ang mag-ina. Hindi. Kulang na lang lahat na anak mo. Gusto pa, katulad ng mga Marcos, ayat, mga kaupak, sa mga Marcos din, dyan sa Ilocos, ganyan din. Ang mga Marcos, nandyan ang anak niya, ang pamangkin niya, ang kapatid niya, gobernador, vice mayor, pinsan, mayor, ganyan din ang mga Romualdez sa Tacloban, Atlete. Ganyan din ang mga Duterte, mayor, kapatid, congressman, 1st district, kapatid, ganyan din, konsihal, anak, di ba? Kaya, mga kaupak, tayo mismo na mga butante,
ang may kasalanan. Kasi pinipili natin ang mga taong na alam na natin na walang ginawa kundi ang pansarili nilang interes. So ngayon mga kapak, marami ang mga kandidato na hindi kabilang sa mga kumbaga recycle o yung tawag nila kumbaga pang katulad ng mga bihasa na sa mambabatas. Marami ngayon mapagpipilian ng mga senador galing sa Makabayan Block. Yun dapat ang piliin nila. Sila yung walang mga kamag-anak. Sila yung ipinaglalaban nila. Halos buong buhay nila ay para sa bayan at sa taong bayan. Hindi yung dati nang nakaupo, ibabalik, magkapatid. Hindi ganyan dapat. Ngayon, kung meron tayo nababalitaan ng mga politiko nga namimigay ng pera kapalit ng pagboto mo sa kanila, tanggapin nyo ang pera, pero wag mo sila iboto. Kasi mga kaupa, kaya yung nagbigay, kasi babawiin din yan kapag sila na ang nakaupo. Kaya mga kaupak, marami ngayon, mag-research lang kayo, marami ngayon ang nag-file ng Certificate of Candidacy ng mga senador, mga congressman, mga party list. Ngayon mga kaupak, pagpipilian ng mga mambabatas nga nag-file ng Certificate of Candidacy na hindi sila mga trapo, kumbaga wala silang pamilya nga matatagal na sa politika. Mag-research lang kayo. So mga kapak, abangan nyo yung mga susunod ko na vlog dahil ipapakita ko doon yung mga tumatakbong party list, mga senador na talagang wala silang record na ang pamilya o dating silang mga ang pinaglalaban talaga, hindi sila kasama sa general sa general na lang, hindi sila kasama sa dynasty politika. Marami dyan, naku mga kaupak, sa napanood ko, yung Makabayan Block, ang dami nila mga senador na mahuhusay at ang pinaglalaban nila talagang para sa taong bayan. At saka yung talagang agresibo sila na maglingkod sa bayan. Sa mga kapak, kaya mga kaupak, alam nyo, talagang tayo mismo, dapat tayo mga Pilipino, tayo na mga butante, ang dapat pumili. Hindi, wag na natin piliin yung paulit-ulit na, naging Senate President na, naging Senador na, naging Mayor na, bumalik, naging Presidente na. Wag ganun. Dapat piliin naman natin yung bago. Bigyan natin ng challenge. Yung mga bago na talagang agresibo sila para maglingkod sa bayan. Ano na natin yung mga trapo, yung paulit-ulit na lang, kung mandidato na, gusto na bumalik. Wag ganun. Kaya tayo ang pag-asa, tayo ang dapat masunod para sa kayo ang uunlad ng ating masi. Kasi tayo din ang kawawa. Kung paulit-ulit natin binubuto, ang alam na natin na ganyan ang, di ba? Baguhin na natin, huwag tayo buboto ng iisang pamilya. Dapat iba-iba para may check and balance. Di ba?